Maaliwalas ang panahon sa araw na ito. Sa isang baybayin kung saan wala ang bagsik ng alon, narito ang sandata ng iilan na pinupulot sa buhanging hindi gaano malalim. Sa mga taong ang bahagi ng karagatan ay nagdidikta ng kanilang kapalaran, ito ay hindi lamang hanap buhay kundi biyaya na dumadating tuwing ang dagat ay nagpapakumbaba at hindi mabagsik. Sa isang tahimik na barangay sakop ng San Sebastian, Western Samar, nakilala ko ang mahigit isang dekada ng pagbibintol o panguhuli ng alimasag gamit ang kasangkapang bintol, ang kanyang ginagawang hanap buhay. Sa umagang ito ay naabutan ko siyang gumagawa ng kasangkapan. Ang tawag nila dito, bintol. Karaniwan ang bintol ay ginagawa nila sa pamamagitan ng mga materyales katulad ng bambu o kawayan. Sa bawat maliliit na piraso ng kawayan ay parang walang kwenta o walang halaga. Ngunit kapag ito ay pinagsama-sama, patunay na ang kawayan hindi kailangan malaki o anuman ang kanilang itsura para maging kapaki-pakinabang sa mga taong dito ay umaasa. Gamit ang kapirasong kwadradong lambat, itinatali ang bawat kanto nito sa dulo ng pinagpira-pirasong kawayan. Para magkaroon ng bigat ang bintol na ito, lalagyan naman ang bawat dulo ng kawayan ng maliliit na bato. Makalipas ang ilang oras ay nagtungo na sa baybay si Kuya Rolly. Hindi gaano malalim ang dagat dahil low tide o humbas sa umagang ito, at ang pakay ni Kuya Rolly ay ang maghanap ng tinatawag niyang piyong o seashell na matagpuan sa baybay kung saan ito ang ginagamit pampain sa alimasag. Kung si Kuya Rolly ay patungo pa lang sa karagatan, ang iba naman ay pabalik na sa kanilang bayan.
Maliban sa araw, may mga panahon din na si Kuya Rolly ay buong gabi nakasakay sa bangka, palutang-lutang sa karagatan sa panguhuli ng alimasag. Ngunit sa araw na ito, wala pa man sa gintong palapag ang sikat na patulog na araw, ay nasa karagatan na si Kuya Rolly, hindi para manghuli ng masag kundi para manguha ng pangpain. Pag pinamintol, ada na mga parang na polo katuig. Ito nang pag-ulitaw ko. Kaya pamilyado naman ak. Sige lagi apit ak pamintol. At siya matak yung boboy tak pamilya. Ano pong pangalan, sir? Ako po si Mark Conel. Ano pong ginagawa niyo dito? Ako po ay nagtibaw sa baga sa arong. At ang laman po ng aking ay lapu-lapu po. Ano po yung arong? Arong yung mga kahoy na tinambak. Tinambak po sila na Lapu-lapu? Saan yung lapu-lapu? kumbaga sa tingag siya, tingag dito sa amin, lapu-lapu. Ito po yung huli ko ganito po. Bali, magkano yung yung bili ng lapu-lapu dito? Depende lang po kung baga sa malaki na to, kung malaki na yung pangtimbang na umaabot ng 550 or 450, 500, ganun yung halaga niyan. Yung ganyan kalaki? Yung ganito, mga yan, mga 100 isa. Kung si Kuya Rolly ay papunta pa lang dito para manguha o mag-ipon ng shell na tinatawag na piyong bilang pamain sa bintol panghuli ng alimasag, ang mag-amang ito ay pauwi na patungo sa bayan. Ang alimasag ay kabilang sa omnivores, kaya gumagamit ang mga tao ng seashells para kunin ang laman, pampain. Hindi katulad ng halaman na nagmumula sa isang binhi, ang seashells ay nabubuo at natitipon sa mababaw na bahagi ng dagat dahil sa kanilang pinagmulan at kung saan nakatira ang mga nilalang na gumawa nito. Ang gastropods tulad ng suso at kuhol at ang bivalves tulad ng tulya, tahong at talaba, ang mga hayop na ito ay may sadyang gumagawa ng kanilang shell habang sila ay nabubuhay. Kinukuha nila ang mga mineral, lalo na ang calcium carbonate mula sa tubig dagat upang patigasin ang kanilang shell. At karamihan sa mga nilalang na gumagawa ng shell ay ang nakatira sa mababaw na bahagi ng dagat na tinatawag na intertidal at subtidal zone. Sa lugar na ito kung saan mayroong sapat na sikat ng araw na nagpapahintulot sa paglaki ng lumot o algae at maliliit na organismo o phytoplankton ang kanilang pangunahing pagkain. Makalipas ang mahigit 2 oras sa pag-iipon ng seashells o piyong kung tawagin sa kanila, si Kuya Rolly ay nagpasya nang bumalik na sa bayan. Impunto 11:00 ng tanghali ay nakarating na kami sa kanilang tahanan at kasunod na ginawa ni Kuya Rolly ay niluto na ang tinatawag nilang seashells na punaw.
At ang mga piyong naman na seashell na nakuha ni Kuya Rolly, hindi inulam kundi binasag ang mga katawan nito at inipon sa isang maliit na sisidlan. Ang alimasag ay isang uri ng omnivore o scavenger. Ang ibig sabihin, kumakain sila ng halos anumang organic material na makikita nila, lalo na kung madaling kainin ang mga ito. Matapos basagin lahat, ay nilagyan naman ang maliit na piraso ng green na kulay na lambat at ito ang magsisilbing pamain na inilalagay sa gitnang bahagi ng bintol para makahuli ng alimasag. Ngunit gaano man karami ang kanyang nagawang pampain, hindi dito nakasalalay kung ilang kilo ng masag ang kanyang makukuha. So kung nakakabinta nga na kiton, takpag-uuli. Dahil nakakadarak tinagtulo ka kilo na masag, 4 ka kilo, babalik ako ulit alpor. At sa araw na ito, muli siyang babalik sa karagatan para makipagsapalaran sa biyayang hatid ng kalikasan. Ang kaniyang paglalayag ay hindi isang pamamasyal. Ito ay pakikipagsapalaran ng isang ama at ang bawat bintul na paghuli ng alimasag na inihahanda niya ay isang pusta ng kaniyang pag-asa laban sa pangangailangan ng buhay. Kailangan niyang makakuha ng masag o alimasag na biyayang ginto ng karagatan upang may maiuwi sa kaniyang asawa at mga anak na umaasa sa kaniyang pagbabalik. Habang lumulutang ang bangka sa mapayapang ibabaw ng dagat, tila ang mundo ay huminto. At ang katahimikan ay parang isang lihim na usapan sa pagitan niya at kalikasan. Sa ilalim niya, alam niyang naghihintay ang likas yaman. Ang alimasag ay hindi lamang pagkain kundi ang halaga ng pag-aaral, damit at gamot para sa kanyang pamilya. Ito naman ang lumulutong na plastik o empty bottle na nakatali sa bintol, isang palatandaan na dito nakalagay ang bintol sa ilalim ng dagat. At kung nakalatag na ang mga bintol sa dagat na ito, ang kasunod na mangyayari ay babalik-balikan niya ang lahat ng mga bintol kung may alimasag ng nahuli dito. At makalipas ang ilang saglit, sa wakas ay hindi na nagdamot ang karagatan. Kapag hinihila na pataas ang bintol at ang alimasag kinasa gitna, hindi ito basta-basta makaalis dahil ang mga paa nito ay nakalagay na sa butas. Sa araw na ito, ang dagat ay kakaiba. Hindi ito nagngingit-ngit na halimaw, ito ay isang mahinahon at mapagkalingang ina. Ang mga alon ay hindi nagmamadaling humaplos sa gilid ng bangka, tila nagbibigay galang sa kanyang pagod. At ang bawat alimasag na nahuhuli ay iniipon. At isa-isang tinatali ang mga ito para hindi makakagat. Mula alauna ng tanghali ay aming tiniis ang mainit na sikat ng araw. Hanggang alas 3:30 at makalipas ang ilang oras ay muli na kaming bumalik sa kanilang tahanan.
Mula sa umaga, siya ay nag-umpisa sa pangunguha ng sisiel o piyong bilang pampain sa bintol. At makalipas ang mahabang oras na kanyang pagtitiis sa mainit na sikat ng araw, ang dagat ay naging kaagapay niya. Hindi gaanong maalon, tila isang matandang kapatid na tahimik na nakikiramay. Sa muling pagbabalik sa kanilang tahanan, ay dala na ni Kuya Rolly ang biyayang binigay ng karagatan. Ngunit ayon sa kanya, ang kaniyang mga nahuli sa buong araw ng pakikipagsapalaran ay sapat lamang para sa kanilang isang araw na pangangailangan. Kaya ito, kapag naubos na, muli na naman siyang sasabak sa bagong hamon ng buhay. Kaubusan na akong binta, nagbibing nalatak sideline na baga pakikitaan, mga panigesto nga di balay. Ang biyaya ay hindi lang nakikita sa pagdating ng saganang huli, kundi sa lakas na maibibigay mo sa iyong mga binti upang ihatid ito sa pinto ng iyong tahanan. Mula dito sa San Sebastian, ako po si Antonio Cabubas at ito ang Province Life TV. Discoveries, History, Explore, and Docu Network. Tahanan ng probinsya, Province Life TV, ipinapakita ang totoo ng buhay dito sa probinsya. Ang mga pagsubok, araw-araw, ang hirap na walang katapusan. Ngunit ang pagtitiyaga ay hindi mawawala sa ating tahanan ng probinsya. Tingnan ninyo ito, ang mga tao na nagtatrabaho ng husto upang may makain sa hapag, may maisuot sa katawan. Ito ang buhay natin, totoo at walang katanggisig. Ang kamera ay isasara na, ngunit ang kwento ay nagpapatuloy. Sa bawat tahanan sa probinsya may kwento ng pagtitiyaga. Tahanan ng probinsya, Province Life TV. Kung buhay natin totoo, totoo lamang. Mula sa liblib na sulok ng Samar, isang anak ng bayan ang sumibol, naglakbay. Antonio Cabubas, dalay simpleng pangarap, ibahagi ang kwento, hirap at sarap
Sa mga baryong malayo kung saan buhay ay payak, makikita ang ngiti kahit hirap ang tinatahak. Bawat pamilyang nagsisikap, iaahon sa hirap, yan ang tunay na yaman na kanyang hinahanap. Hindi lang tanawin kundi puso ng tao, ipararating sa inyo saan man sa mundo. Dito sa Province Life TV ating masisilayan ang ganda ng samar, hiyas ng silangan. Sa lente ni Antonio, buhay ay makulay, kalikasan at tao sabay na naglalakbay. Ipakita sa mundo ang tunay na kwento ng buhay probinsya sa isip at puso. Halinang suungin dilim ng mga kuweba, sa ilalim ng bundok hiwagay makikita. Akyatin ng talon, tubig na kay linaw, paraiso sa gubat, sa init ay pampuka. At sa laot nagat, naya ay sumisid, buhay mangingisda, ating mabatid. Bawat pamilyang nagsisikap, iaahon sa hirap, yan ang tunay na yaman na kanyang hinahanap. Hindi lang tanawin kundi puso ng tao, ipararating sa inyo saan man sa mundo. Dito sa Province Life TV ating masisilayan ang ganda ng samar, hiyas ng silangan. Sa lente ni Antonio, buhay ay makulay, kalikasan at tao sabay na naglalakbay. Ipakita sa mundo ang tunay na kwento ng buhay probinsya sa isip at puso. Mula sa simpleng kamera hanggang sa milyong mata, ang samar ay magniningning, di na mag-isa. Saksi ang langit, lupa at karagatan sa dedikasyon ng isang Antonio para sa bayan. O shoutout nga pala sa Pusoy Dus Vlog Adventure. So mga kapusoy, papalo din yung vlog po namin. Doon po tayo makakita ng katatawanan, seryoso at pangbibigay po ng tulong. So maraming salamat kapamilya, kapatid, kapusoy.